Mga kababayan, yung una nating pag-uusapan ngayon ay patungkol dito kay Joel Villanueva, Cheese Escudero at Jinggoy Estrada. Nako, eto na nga mga kababayan. No? Ang atin pong reaksyonan ngayon mga kababayan ay balita po ito ng Billionaire News Channel. No? So galing po ito sa Billionaire News Channel mga kababayan na kung saan ay kinasuhan na po ng Senate Blue Ribbon Committee si Joel, Jinggoy, Cheese Escudero at iba pa. No? Nako mga kababayan, ito nga ang sabi ng mga netizen na maubos talaga ang senador ng ating bansa. Mga kababayan, siguro yung matitirang senador dyan mga kababayan nasa mga 15 na lang or 12. No, maubos yung 24 ay yung 12 senador diyan mga kababayan. No, unti-unting nawawala, unti-unting nakukulong mga kababayan. 'Di ba? Salamat po Ma'am Biyabing and kay Ma'am Edita Sikita. May galab shout Sikita ba yan pagbasa niyan? Ayan. So, yun nga po mga kababayan. Oo. So, eto na. Sa mga hindi po nakakaalam, ito ipapanood ko po sa inyo from Billionaire News Channel. Ayan po ha. Nako, mga kababayan, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Cheese Escudero malapit nang hihimas ng rehas, no? Ito po. Kapapasok lamang na balita, pinakakasuhan na ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang mga dati at kasalukuyang opisyal na dawit sa flood control scandal. Patay. Kabilang dito sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Cheese Escudero. Bukod sa Ito si Corina, nagulat ako biglang Joel Cruz. Nako, hindi naman siguro pwede makasuhan si Joel Cruz kasi nagtitinda lang naman ng pabango yun. Si Joel Villanueva po. Ay, Madam Corina, ayusin mo yan. Cheese Escudero, Jinggoy Estrada, at Joel Villanueva. Hindi po si Joel Cruz. Ha? Nako, Madam Corina, hindi si Joel Cruz. Si Joel Cruz ba naman? Ulitin natin ha. Ito. Kapapasok lamang na balita, pinakakasuhan na ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang mga dati at kasalukuyang opisyal na dawit sa flood control scandal. Kabilang dito sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Cheese Escudero. So, tama lang naman. Actually, mga kababayan, hindi po yun hindi po yun, tawag dito, hindi po yun sinadya ni Corina na sabihin ng Joel Cruz. Kasi sa totoo lang mga kababayan, si Joel kasi malapit na sa krus. Si Joel kasi malapit na sa krus, mga kababayan. Joel Cruz na daw. Oo, lagot ka, Corina. Hindi po si Joel, iko-crucify na sa krus. Iko-crucify na kasi. Ipapako na sa krus, mga kababayan. Ako. Eto na nga, mga kababayan. Tama lang naman, sabi ni Corina. Joel Villanueva, sabi niya, Joel, ipako sa krus. So, ayun nga, mga kababayan, na mali lang. Yun nga, mga kababayan. Ito na. Oo, nako. Sino na lang magtatanggol kay Sara nito? Mga kababayan, sino na lang magtanggol kay Sara dito? Si Aimee, si Marcoleta, si Bongo, si Robin, Pia Cayetano, Alan Cayetano, 7. Wala na si Cheese, wala na si Jinggoy, wala na si Joel, si Marcolita, 8. At sino pa? Si Lorin Ligarda. Sino pa? Naku mga kababayan, mahihirapan nga talaga sila. Actually mga kababayan, yung dalawang bilyar, ito mga kababayan. Meron akong iparating sa inyong kwento. Huwag na po kayong mag-expect kay dalawang magkapatid na bilyar. Hindi po yan didikit sa mga Duterte Black. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Itong dalawang bilyar, si Camille at si Mark, hindi yan didikit kay Sara.
sinumpa nila yung pamilyang Duterte. Do you think hindi sila galit na galit sa mga Duterte ngayon? Tingnan nyo ang nangyari sa pamilya nila. Sunod-sunod ang kalbaryo. At according sa aking biik na walang puwet, kasi mga kababayan, ito bago ko ipagpatuloy itong kay Joel, kay Jinggoy at kay Cheese Escudero na kinasuhan So, sunod dito warrant na Warrant na po ang sunod, mga kababayan. So, wag po tayong mag-expect na itong 2 bilyar ay kakampi kay Sara. Hindi po. Meron ako ipakita sa inyo. Huwag niyong masamain. Ipakita ko lang. Wait lang Ito mga kababayan. Meron ako ipakita sa inyo, pero huwag niyong masamain Ito po siya. Baka po kasi anong sabihin ninyo, baka kasi biglang magalit kayo at biglang sabihin ninyo na ang mga bilyar ay kakampi ni Sara. Pero baka nagkamali po kayo. Tignan nyo po si Camille at si Mark, sino po yung katabi? According po sa aking biik na walang puwet, ano po sila ngayon? Under negotiation. Ay, nako, mga kababayan under negotiation. Kaya mahihirapan. Sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, according doon sa mga kababayan sa watch list na aking nirepresent nung nakaraan, in-explain ko sa inyo, Subiri, 2 bilyar, wala na kay Sara yan. Andares ang matitira kay Sara, si Robin, si Bongo, si Marcoleta, tapos si Joel, si Aimee. Basta hindi aabot ng mga kababayan na sa siyam lang, siyam. I means chat, maraming salamat po sa yung 12 euro super sticker. Thank you so much po. Si Bato wala na, Ma'am Sweetheart Chang, hindi na makakapagpirma si Bato. Tanggalin niyo na si Bato, hindi na makakapirma yan. Kung sakali man na matuloy itong impeachment ni Sara, wala na yan si Bato. Hindi na pwedeng hahabol yan. Sumubukan niyang lumabas kung hindi siya madampot. Itong 2 Cayetano, sure ako, 2 Cayetano, Marcoleta, Robin, Aimee, yang 5 na yan, Bongo, pang-7, yan lang talaga ang matira, 7. Kasi si Jinggoy, si Joel, si wala na na yan hihimas rihas na yan, mga kababayan. Diba? Masulasok kaya ulit si Joel Cruz. Diba? Makalusot kaya ulit si Joel Cruz tulad ng pork barrel. Diba? Ma'am Almalaykuan kay White Rose. May galap shoutout po. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, Mama Jorda Hilo, ito na nga, yung sinasabi nilang talagang mauubos ang mga senador. Actually, mga kababayan, meron po akong listahan kung sino-sino yung matitira kay Sara. Ito po mga kababayan, ihanapin ko lang mga kababayan kung saan yung matrix, May matrix po dyan mga kababayan kung sino-sino yung matitira kay Sara. And the rest po, yung matira kay Sara, sila-sila na lang yun. So, kaya nga may plano sila mga kababayan na palitan si Tito Sen. Actually, ang pagkakaalam ko, ang nakarating sa akin si Aimee. Talaga ang ipapalit kay Tito Sen, hindi si Ligarda. Kaya nga di kong bibig si Ligarda Si Aimee talaga ang gusto nilang ipalit dyan, mga kababayan. Kaya eto, yung matrix ko, hindi ko na makita yung matrix mga kababayan Yung kopya ko ng matrix. Pagkatapos dito na natitira sa mga Duterte na senador, tsaka hihimas rihas na din kasi itong si Joel, si Jinggoy at si Cheese. So talagang walang matitira mga kababayan dito kay Sara.
So kung dumating man itong impeachment at natuloy, talagang wala ng ano si Sara. Kung ngayon nga, 'di ba may plano sila, Ma'am Teresita Balubar, hello po. 'Di ba ngayon mga kababayan may plano sila ng kudita sa Senado na tanggalin si Tito Sen at palitan. Ngunit nahihirapan sila mga kababayan kumuha ng 13 pirma kasi una wala si Bato. So ngayon ang kampi lang naman kasi ng mga ni Sara, si Joel, si Jinggoy, si Cheese, Marcoleta, Amy, Robin, tapos 2 Cayetano. 8 lang. 'Di ba? Madami ba tanggal na senador? Yung ilagay ba at ipalit na senador ay yung natalo sa slot 13, 14, 15 pataas ang papalit? Hindi po, ganito po siya Sir Altino. Kung sakali po na makulong si Jinggoy, si Cheese at si Joel, wala pong malalagay dyan na pang 13, pang 14, pang 15 nung 2025 election. Wala pong ganon. Makukulong sila pero tuloy-tuloy po yung pagtrabaho nila bilang senador, which is katulad sila kay Laila de Lima at kay Trillanes noon na habang nakakulong, nasa loob ng kulungan may nagjo-duty sila. No? So, wala pong matanggal na walang matanggal at mapalitan ng mga naka-line up noong kasi 'di ba ang number 13 si Bintulpo. Tapos number 14, 15, 16, wala pong ganun mga kababayan. Kasi kung sakali man na makulong sila, tuloy pa rin sila pagiging senador, magjo-duty pa rin sila sa loob nga lang ng kulungan, which is katulad kay Laila de Lima at kay Trillanes, no? So walang tawag dito, walang matanggal, makulong lang. So kung sakali man na may matanggal, yun po yung ibig sabihin ma-expelled, no? Or katulad kay Bato, no? Maniwala ako na may baka sakali sa 2028 election, magiging 13 ang kukunin na senador. Instead of 12, magiging 13 kung si Bato ay desisyonan na ng Senado dahil dito sa ethics complaint na i-file ni Trillanes para matanggal nga sa serbisyo itong si Bato. So mga kababayan, so hindi pa naman nagbunga at wala pa namang desisyon sa korte doon sa ethics complaint ni Trillanes, so si Bato ay mananatiling senador. Pero hindi man matapos ang 2027-2028, si Bato ay na-expelled. Sa madaling salita, magiging 13 po ang kukuning senador sa 2028 election. No, so halimbawa natanggal si Bato 2026. So 27-28 magiging 13 ang kukuning senador. Tapos, yung natanggalan ni Bato na taon, yun yung tutuloy na maging pang-30 na senador. So, mga kababayan, ito na ang problema. Kung naalala ninyo, 9 na senador po ang hindi bumoto sa kundinahin itong Chinese embassy na lumalaban sa government. Yung 9 na pong yun ay mawawala po, no? Kailangan kasi mga kababayan 13 kapirma po talaga, no? So kung hindi man umabot ng 13 kapirma, sa madaling salita mga kababayan ay matutuloy itong impeachment ni Sara. Kinaklaro ko lang mga kababayan, 13 kasi ang kailangan ng pirma para mapalitan si Tito Sen at hindi ituloy ang impeachment ni Sara. Ang problema mga kababayan, paano ba umabot ng 13 sila? Kasi ang pagkakalam ko, 9 na lang sila eh. Diyan sa 9 na yan, may makukulong pa. Ito po yun mga kababayan. Ito, ipakita ko sa inyo Ito mga traidor ng bayan. Ayan, sabi ni Opinyong Tunay. Ayan, kung nakita nyo po mga kababayan, si Bato, 2 Cayetano, Marcoleta, Bongo, Cheese, Joel, Robin at Amy. So ngayon, pag nakulong dyan si Cheese at saka si Joel, so, ang matitira dyan, 7. No? Tapos, matanggal pa si Bato kasi nga, hindi naman pwedeng pumirma si Bato dyan kasi wala naman siya, nagtatago naman siya. So, magiging 6 na lang. 2 Cayetano, Marcoleta, Bongo, at Amy. Hindi, ano na lang pala, 5. No? Bongo, 2 Cayetano, tapos Marcoleta at Amy at Robin. So 2, 4, 6 pala. Pero mga kababayan,
ang kailangan pong pirma para mapatalsik si Tito Sen ay 13. So, kailangan din po na pirma para hindi matuloy ang impeachment trial ni Sara ay 13. So, paano nila gawing 13 yan kung 7 na nga lang silang natitira? Diba? Oo nga, kasi napaka-ingat ni Marcolita tapos hilig sa talo, ubos oras. Sabi ni Ma'am Delia Ignacio. Mamaritis Mosne, hilo po. So, yung mga bilyar po, Mamaritis Mosne, wag na po tayong mag-expect na kakampi kay Sara yan. Malaki galit yan kay Sara. So, kanina nga, pinakita ko nga sa inyo kung nasaan yon. No, may pinakita ko kanina eh. Hindi ko na mabuksan kasi. Na, ito po. Ano to? Si Suberi at saka itong si Gatchalian, alam po natin mga kababayan, si Gatchalian ay talagang maka-BBM po yan. Lalo na yung kapatid niya ngayon ay nasa DSWD. Tapos itong si Suberi, alam po natin maka-BBM din po yan. So, actually mga kababayan, pito na lang po ang matitira. Sa instead na 13 na pirma ang kailangan nila para hindi mapa-impeach si Sara at hindi tawag dito mga kababayan, matuloy itong impeachment at saka palitan si Tito Sen 13. So, hindi na nga aabot 13. So, tapos, naku, mga kababayan, ito na nga ang sinasabi ko na kawawa. Kawawa, mga kababayan. Kung nakita nyo po dito, si Cheese Escudero, si Jinggoy, at saka si Joel, ay ayun, kinasuhan na. Continue natin na. Kapapasok lamang na balita, pinakakasuhan na ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang mga dati at kasalukuyang opisyal na dawit sa flood control scandal. Kabilang dito sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Cheese Escudero. Bukod sa administrative cases, liable din daw sila sa malversation of public funds, direct bribery, at plunder. Gayon din sina resigned Congressman Saldico, dating Senador Bong Revilla, at former Representative Mitch Cahayon Uy. Recommended for charges din sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, late Undersecretary Maria Catalina Cabral, Deputy Yusek Trigiv Olaivar at Maynard Ngu. Maging ang ilan pang mga pangalan na lumutang sa Blue Ribbon Probe tulad nina Carlene Villayap, John Paul Estrada at Mark Tiksay. Manatiling nakatutok sa bilyonaryo. So, ayun po yun mga kababayan. Medyo marami po silang kinasuhan, no? The rest yan, si Bong Revilla nakakulong na. Ayan, si Bunuan, si Saldico, sino pa, yung mga staff, no? So, medyo marami nga. So, ngayon mga kababayan, hindi po naman siguro natin masabing fake news yan. Binalita na ng Billionaire News Channel. Hindi naman po pwedeng ibalita nila yan kung wala silang sources. Kasi bakit? Pwedeng ipasara ang kanilang prangkisa at makasuhan pa sila. So, ngayon, mga kababayan, eto na nga. Hihimas rihas na nga. 'Di ba? Hihimas rihas na nga mga kababayan. Si Joel Cruz. Tapos si Cheese Escudero, si Jinggoy Estrada. Jinggoy Villanueva. Putragis na yan. So, ngayon mga kababayan, eto na nga. Ayun. Sultan, hello po dyan. Ma'am Ima Batiko, hello po. And kay Ma'am Clarita R. And kay Sandra Lynn Palmer, hello po. So, yun na nga mga kababayan. Ako, Diyos ko, hihintayin na lang natin ito kung sino na naman ang sunod na aristuhin. Nako, John Vic Remulla, pasok! Diba? Nako, patay kayo dito. Sabi pa naman ni PBBM, mahiya naman kayo. For the boys, kickback, SOP, walang kumare, kumpare, walang kamag-anak, kaibigan o kaalyado. Kung may kasalanan ka, managot ka. Kung may pananagutin ka, harapin mo. Hashtag
PBBMC. 'Di ba? Pero yung Dagol, alert na ba? May maghihimas kaya ng rihas? Oh, Sir Alexander Mendoza, meron yan. Maniwala kayo sa akin. Joel Cruz. Di ba? Ay, ito na naman si Marlon Molina. Diyos ko, kapangit-pangit ng apelyido mo. Tapos pangalan mo Marlon. May kakilala akong Marlon. Ay, naku, malakas na mamukpok. Di ba? Nakahabol ako sa live. Ma'am Ibargo ni silupon kay Sir Wilford Lim. Hindi yan fake kasi Blue Ribbon na ang nag-recommend Ken. Kaya nga po, di ba, Sir Wilford Lim? So, yun, mga kababayan, yung ating unang pinag-uusapan. So, ngayon, ano yung sunod? Nako.